Interesado ka ba magnegosyo ng walang puhunan? Kung nagbabalak ka magnegosyo, tara, samahan mo ako sa video na to. Pero bago yon, magpapakilala muna ako. Dati nga pala akong OFW o seaman na ngayon ay pumapasok sa mundo ng pagdinegosyo. Siyempre, sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magnegosyo ng walang puhunan. Nakikita nyo ba yung mga damit ko na nasa likuran? Ito ang damit ng asawa ko at ng mga kapatid niya na pinaglumaan. Na madaling salita, pre-love. Siyempre, ito yung mga damit na magaganda pa at okay pang suotin. Dahil may pasok pa at may trabaho pa yung asawa ko, ako na muna magbabantay nito habang nagbebenta ng ice cream. May bumili man o wala, okay lang. Siyempre, tinabi lang naman natin sa cart natin to at wala tayong binabayarang upa o kahit na ano. Kaya kung nagbabalak ka magnegosyo ng walang puhunan, wala ka talaga pang starting na puhunan para magsimula ng negosyo, tubing ka dyan sa paligid mo. Tumingin ka sa bahay nyo, baka may hindi ka na kayong ginagamit na kaserola dyan, gitara, bike, tulad nito, damit na hindi na ginagamit, na mapapakinabangan pa naman na pwede ibenta. Yan, pwede mong i-post yan sa Facebook, pwede mong ilagay diyan sa labas nyo, baka sakali may magkagusto. Ang ano lang naman nito, example lang naman nito is maramdaman natin kung ano ba ang pakiramdam na magbebenta at may kakausap sa ating client o may bibili sa atin ng product natin. Doon mo mararamdaman kung paano tayo makipag-usap sa kanila. Kung makabenta ka ng kahit isa lang, doon mo mararamdaman yung pakiramdam ng isang negosyante. Kung gaano tayo kasaya, kung gaano kami kasaya pag nakakabenta kami. Kasi nakapag-execute tayo at natuloy natin yung gusto nating negosyo. Siyempre, share ko na rin, no, yung una naming araw na pumesto dito, kasama itong style ko. Siyempre, collab ng Nice Dream, tapos style ko. Ayan, nakakatuwa lang, no, dahil sa unang araw namin, sa unang pwesto nito ni style ko, nakabenta kami ng halos 10 yata, halos 10 na damit o dress kasi puro pang babae ito eh. So, 'di ba nakakatuwa lang, kitang-kita ko sa mata ng asawa ko yung saya. Siyempre masaya din ako, nakabenta kami ng kahit 10, nabawasan yung tinitinda namin. Lalong-lalo na sa ating mga OFW, yung mga seaman. Siyempre tayo, start of what you have, meron na tayong kapital, meron tayong panimula para magsimula ng negosyo na gusto natin. Nasa atin na lang talaga kung paano natin o kung gaano kalakas yung loob natin pumasok dito sa mundo ng pagnenegosyo. Kasi hindi biro pumasok dito. Pero sobrang worth it pag nakabenta ka, pag nasimulan mo na yung takot mo. Alam mo yung nakalabas ka ng comfort zone mo. Siyempre may bago ka na namang mundong papasukin. Pagpasok mo dun at talagang zero knowledge ka. Tapos pagpasok mo dun bigla ka nakabenta, 'di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap talaga sa pakiramdam ng gano'n. Kaya sa mga kapwa ko diyan OFW, mga seaman, meron na tayong kapital kaya kaya na nating simulan 'yan. Palakasan na lang talaga ng loob. At siyempre sa mga aspiring entrepreneur na walang kapital, ito na yung ano, may pruweba na hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng kapital ng pera para makapagsimula. Eto, pinaglumaan na damit na okay pa at maganda pa talaga yung kalidad, 'yan puwede mo nating ibenta 'yan. Kaya palakasan ng loob, ano niyo, subukan niyo pumasok dito kung gustong-gusto niyo talaga magnegosyo. 'Pag makabenta tayo, 'yun na yung simula nun. Unti-unti na natin matutunan lahat 'yan. Kaya sa mga kapwa ko OFW, yung mga seaman na kabaro ko diyan, ito lang ang paniniwala ko na ang pagnenegosyo ang pag-asa natin para makauwi tayo ng mas maaga dito sa Pilipinas. Kaya kung matagal mo na pinaplano 'yan, alam ko matagal ka ng may plano diyan sa pagbi-business, diyan nasa puso mo lang, takot na takot ka pa rin i-execute, tuloy mo lang kasi diyan din ako nagsimula, yung natakot ako. Pero ang pinagkaibahan lang natin, humakbang ako ng kahit isa lang. Ngayon ito, dahan-dahan natin pinapasok yung mundo ng pagnenegosyo. Mga kabaro ko diyan, pasok tayo sa pagnenegosyo. Ito yung pag-asa natin para makauwi tayo ng mas maaga dito sa Pilipinas. Siyempre para mas makasama natin ng mas matagal yung pamilya natin, hindi yung habang buhay tayo nasa ibang bansa, buong buhay natin, nasa barko lang tayo. Kaya subok tayo, subok lang ng subok. 'Pag pumasok ka na dito, isugal mo na 'yan. Kaya good luck sa'tin. Sana pagpapalain tayo ni Lord niyan.